Ngayon ko lang nakita itong si Katon Ying, mga kababayan. Nako, parang tila walang kapakapatid, mga kababayan. Walang ka-INC dyan. Buwabanat na ngayon itong si Katon Ying dito kay Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil nga po nung nakaraan, talagang hanggang ngayon nga pinag-uusapan pa rin ang napakatalas na bunganga nitong si Marcoleta na kanyang idinidinay hanggang ngayon, mga kababayan, na sinabi niya po yung naibigay na po natin ang KIG or i-give up na natin ang KIG. Dahil nga po sa pagsisinungaling ni Marcoleta, mga kababayan, eto na, maging ang kanyang kapwa INC na si Katon Ying ay bumabanat na rin po sa kanya, mga kababayan. Eto po ang balita ngayon. Okay, sabi dito ng Catholic Faith and Politics, Taberna bumanat. Saang parte ang out of context? Kasi mga kababayan, sabi ni Marcoleta, taken out of context daw yung binabanggit niya, nag-i-give up na yung KIG. Pero kahit sino ang pakinggan natin, maliwanag na talagang sinabi niya, kung para hindi tayo magka-problema, kung talagang sinasabi nyo na yung 200 nautical miles exclusive economic zone at hindi tayo magka-problema, i-give up na natin ang KIG kasi nga conflict daw yun, mga kababayan. Kasi si Marcoleta hindi pala alam yung kaibahan ng law of the land at law of the sea. Ayun, sabi niya, pinanood ko tuloy ng buo. Sabi ko, saang parte kaya dito ang taken out of context? Kumbaga, journalist na tayo eh. Ano ba talagang bahagi doon na out of context? Sabi nitong mga kababayan, si Katon Ying. Sabi ni Rodante Marcoleta, taken out of context daw ng kanyang mga kritiko ang pahayag niya tungkol sa Kalayaan Island Group. Partikular ang naging usapin sa ideyang i-give up ang KIG, pero hindi ito pinalampas ng veteranong mamamahayag na si Anthony Katon Ying Taberna. Ayon kay Taberna, pinanood niya ng buo ang panayam at malinaw para sa kanya ang naging sinabi ng senador. Tanong niya kung kumpleto namang napanood at narinig ang pahayag, aling bahagi nito ang sinasabi nilang inalis sa konteksto. Well, ako sa totoo lang, mga ka-GPnatics, gawin mong buo, gawin mong maiksi, talagang hindi out of context eh. Maliwanag na pinagpipilitan ni Rodante Marcoleta doon na kung saan po, mga ka-GPnatics, kasabi niyang ganun, paano natin makiklaim ang 200 nautical miles exclusive economic zone or WPS, samantalang, mga kababayan, yung KIG ay nasa labas ng WPS. Kaya sabi niya, para wala tayong maging problema, binubuwis natin yung buhay natin dyan. O, kung gusto nating sundin yung WPS ay atin, i-give up na natin ang KIG. Di ba? Sa makatuwid, mga kababayan, itong si Marcoleta ay naghahambing na mamili tayo sa dalawa. Hindi mapapasa atin ang parehas. Yun ang gusto mangyari nitong si Marcoleta. Kaya ngayon itong si Katon Ying, totoo naman yung sinasabi niya, mga kababayan, walang out of context doon. Di ba? Walang out of context. Kahit nabalikan po natin yung video na yan, ay talagang maririnig natin yung sinasabi nitong si Marcoleta. Kailangan hanapin ko lang ng konti. Hindi ko nakuha kasi kanina. Huwag kayong magagalit Wait. Gusto ko lang marinig ulit eh. Ito. Dr. Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, wait. Ito. para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang Diba? gawin natin po para madali, i-give up Pero kung bubuin natin, guys, ito yon yung buo niyang sinabi. ng giyera sa pag
kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, Mm. kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Mm. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. O, di ba mga kababayan, maliwanag na sinasabi niya tayo ay mamili na lang. Parang mamili tayo. Kasi kiniklaim natin yung WPC o WPS. Di ba? Itong si Marcoleta ay pinagpipilitan na itong KIG is not within. Mga kababayan, within yung kiniklaim natin na 200 nautical miles exclusive economic zone. So para hindi daw tayo magka-problema, i-give up na natin itong KIG. So tama naman yung banat dito ni Katonyeng, mga kababayan. Tama lang na banatan niya kapag mali. 'Di ba? Kapag mali, kahit nakapatid mo pa yan sa pananampalataya, hindi mo dapat kampihan. Hindi ka dapat kipit balikat. Dapat, mga kababayan, ay talagang sinosoplak yung mga taong kagaya ni Marcoleta. Dahil hanggang ngayon hindi niya pa rin maamin-amin sa sarili niya na ito ay sinabi niya, mga kababayan. Hindi raw niya ito binabanggit. Hindi raw niya ito sinabi. Hindi daw ganun. Ang gusto niyang ipahatid sa atin. Maliwanag Kahit ulitin namin, yung sinabi mo na to, yung konteksto, walang out of context dito. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, Oh. kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Mm. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, Mm-mm. for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Sabi niya, nakikipagtapatayan tayo, maging ang ating mga anak, di ba? Basta doon sa within our, mga kababayan, doon sa ating teritoryo, within our territory. Pero, mga ka-GP natin, sabi niyang ganun, ang KIG ay wala doon sa teritoryo natin na kiniklaim nyo. So, para maganda, i-give up natin ang KIG. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Kita nyo, di ba? I-give up na natin yung KIG din. Mako-coordinate na natin lahat. Kasi nga, mga kababayan, yun ang inaano niya. Ang KIG is out daw ng ating EEZ. Is out of our territory. Mga ka-GP Natics. Iba nga yung doon. Iba nga yung batas ng KIG. Iba yung batas ng ating EEZ. Ang EEZ ay batas ng UNCLOS. Ang KIG, batas po yan ng 1596 noong 1978. Okay? Yung Presidential Decree 1596, 1978. Maliwanag na maliwanag, Marcoleta. Kaya tingnan mo mismong kapwa mo na INC ang bumabanat sa iyo ngayon kasi hindi na talaga makatao yung pagtatanggal mo na yan sa China. Hindi na makatao yung mga pinagsasasabi mo na dapat i-give up natin. Sabi nga ng isang kababayan natin, mga ka-GP Natics alam mo, natutuwa ako sa isang taong ito, yung isang content creator din. Hindi si
Alfred, mga ka-GP Natics, ito ay paparinig ko sa inyo kung paano ito mas malupit pa to kay Super Makata, kay JM, yung DDS. Ito, talagang maririnig mo, talagang may banat kay Marcoleta. Tingnan nyo ha. Okay na sana kung humingi ka Mm. Okay na sana kung humingi ka ng tawad sa mga Pilipino. Hindi yung pagtakpan mo pa yung mga sinabi mo. Nung una ay si spokesperson Tariela lang yung target mo dahil lagi nilang pinagtatanggol yung mga mangingisdang Pilipino. Ngayon dinamay mo si Batong Bakal, pati na si Carpio. Naghahanap ka ng butas para ibaling yung atensyon ng ibang tao. Dapat kang tawaging taksil sa bayan dahil Pilipinas lang yung kini-question mo. Nako, Marcoleta, dapat ka lang daw tawagin taksil sa bayan. Bakit naman kasi yung inaward na sa atin at nasa pagmamayari na natin noong 1978 pa ay kino-question mo at ang gusto mo pa ay i-give up ito. Wala kang pinagkaiba dito kay Digong na ang gusto ay magpakatuta sa China. Di ba? Oh. Sabi ni Jam, siya na lang ang i-give up natin sa China. Kung pwede nga lang, mga kababayan. Ang alam ko, meron na ngayon si Juan Verdugo ay nagpapakalat sila ng i-give up natin sa si Marcoleta sa China. Parang 20,000 na ata. Mga kababayan yung pumirma. At isa ako doon sa pumirma nun. Sa Facebook. Sa Facebook, nagpapakalat sila ng pagpirma. Sapul na sapul siya dito. Ang galing netong mga kababayan, vlogger na to. Hindi masyadong kilala, pero talagang sapul na sapul itong si Marcoleta. Pinapanood ko nga kanina yung mga vlog niya, lalong-lalo na yung patama niya talaga kay Marcoleta. Sapul na sapul eh. 'Di ba? Malaman, mga ka-GP Natics, totoo. Sobrang malaman ng kanyang mga vlogs. Yung kanyang mga binibitawan dito ay hindi po katulad nung kay Super DM, yung sa DDS na dating Makamarcos pero naging ngayon? DDS vlogger? Malayong-malayo mga kababayan dahil ito ay talagang masasabi natin makabayan. Masasabi natin tunay na Pilipino. 'Di ba? Si Marcoleta, bakit niya kino-question yung isang lugar, 'di ba? Lugar na kung saan sa atin po mismo inaward. Ito ay merong batas na sumasaklaw, mga ka-GP Natics. Tapos ngayon, ginugulo ni Marcoleta ang ulo ng mga Pilipino. Marami pa ring nauuto na tama raw si Marcoleta. Saan may tama? Tama sa utak. Ha? Baka tama sa utak. Etong si Marcoleta. Hindi niyan ba nabasa yung Presidential Decree 1596 ni Apo Lakay noong 1978, mga ka-GP Natics? Batas po ng lupa ang sumasaklaw dito sa KIG. Kahit sabihin natin ang gusto niya kasing mangyari ganito, mga ka-GP Natics. Ito daw yung kunwari ito yung natin, yung bilog na yan, mga kababayan. Yan ay yung within our EEZ. Tapos yung KIG nasa labas. So kung magbibilang tayo ng EEZ ganito, mula dito hanggang dyan. So kung bibilangin mo yon 200 nautical miles. Tapos nandito lang daw yung KIG, mga kababayan. So nasa labas daw ng EEZ etong KIG. Ngayon, pahiyang-pahiya siya. Dahil nga, magkaiba po yung batas na yan. At hindi yan out of context. Mga ka-GP Natics, nakakahiya ka ha. Biruin mo mismong kapwa mo na INC na si Katon Ying, mga kababayan, ang nagsalita. Sana naman magsalita din yung mga pamunuan ng INC ha. Sana magsalita din sila sa inaasal nitong si Rodante Marcoleta. Biruin nyo, mga kababayan, okay lang sana na magsinungaling si Marcoleta. Uy, GP, okay lang sa'yo magsinungaling. Ang ibig kong sabihin, mga ka-GP Natics,
kung nagsisinungaling siya nung unang panahon pa ng Hapon, panahon ng dinosaur, 'di ba? Panahon ng dinosaur kunwari, walang ano doon, walang camera, walang video. So si Marcoleta, wala tayong may papakitang pruweba, puro ano lang, laway lang, 'di ba? Kahit magsinungaling siya, hindi natin mababalik-balikan. Pero ngayon, tama si Sir Leo. Mababalikan natin yung video. Panoorin mo ng buo, hindi yun out of context. Kaya maling-mali dun si Marcoleta. Diba? Sabi ni Ma'am Leticia Guzman, game over na, hindi alam ang coordinates at insular. Tamaan ang feeling genius. Diba? Oh. Si FL Imelda Marcos may speech din po siya diyan sa WPS. Aha. Sobrang may sayad si Marco Beta, sabi ni Sir Michael Pangan. Anong klaseng senador ka, Marcoleta? Senador ng China. Oh. Beware sa rabis ng isang tao, sabi ni Jason Permin. may rabis na ba? Oh, dapat diyan tinitiwalag sa INC si Marcoleta. Kaya lang, mga kababayan, kung doon nga sa kanyang pagtakbo bilang isang senador 'di ba? Pagtakbo bilang pagpasok sa politika, di nga po binibigyan ng action ng INC. Ito pa kaya. Palagay ko magkikipit balikat lang 'to mga 'to. 'Di ba? Ulitin ko po. Ito sabi ni Kapalu TV. Okay na sana kung humingi ka ng tawad sa mga Pilipino. Hindi yung pagtakpan mo pa yung Correct. mga sinabi mo. Nung Tama. una ay si spokesperson Tariela lang yung target mo. Dahil lagi nilang pinagtatanggol yung mga mangingisdang Pilipino. Ngayon dinamay mo si Batong Bakal, pati na si Carpio. Naghahanap ka ng butas para ibaling yung atensyon ng ibang tao. Dapat kang tawaging taksil sa bayan dahil Pilipinas lang yung kini-question mo. Basag. Marami pa to, guys. I-follow nyo to, guys. Pasikatin natin itong si Kuya, no? Isang kapatid natin na talagang masasabi ko talagang ito ay tunay na Pilipino. Ayan, ang kanyang page, Kapalu TV, mga kababayan. Hindi ko alam kung paano banggitin ba to. KA, tapos Palu, tapos TV. Yan. 'Di ba? Sarap pakinggan. Ang dami niya diyan, guys. Ang dami niya pong mga mga vlogs tungkol kay Marcoleta. Kung susuyurin natin yung kanyang page, puro laban kay Marcoleta ang banat nito. Talagang walang tapon. 'Di ba? Dante Patricio. GP, pakisabi kay Commodore Tariela, isama yung mag-ama panot at itulak doon sa gitna ng dagat para mahimasmasan. Ayaw nga po Kailangan debate daw muna. Ay, nakapalo ka dito, Jam. Thank you, Thank you sa mga dito nag-follow sa kanya, guys. Ano ko pa ba yung link? Teka lang. Ito na lang. Sige, copy natin yung link. Ayan. Ayan pag tiningnan ko mamaya, hindi kayo nakapollow dyan, paluin ko kayo. Tingnan nyo. Ayan, ipipin natin nakapin na. Mga kababayan, yan po yung kanyang page. Natin, suportahan natin. Pag ganyan, suportahan natin. Huwag natin palagpasin. Kasi sila yung, kumbaga mga kababayan, silent, di ba? Silent lang, napakatahimik, pero iba po yung arriba. Taga Palawan. Wala po siyang YouTube. FB lang ang meron siya. Bago ka mo debate, sabunutan muna. Hindi talaga sasama amang Marcoleta, baka kasilip pa rin ng hangin ng piluka nila. Di ba? Tama yan, Katunying, ganyan ang gawin mo ngayon. Pag mali, banatan mo. Huwag kang masyadong marami na tuloy nagagalit din sa'yo. Bumawi ka. Di ba? Okay, so, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Isa na namang DDS na nakakainis.